34 years old ako, may 2 anak. Akala ko ang pinakamasakit na problema ng mag-asawa ay ang pambababae. Hindi ko inakala na kakaiba pala ang magiging problema ko. Dahil dumating ang araw na ang sakit pala na mararamdaman ko ay galing mismo sa sariling asawa ko. Dahil ninanakawan niya ako. Bago natin ipagpatuloy, sa mga gustong sumulat ay dito lang yan sa ating Facebook page na Ma'am Ferry. Nagsimula lang sa maliit na bagay, yung perang tinabi ko para sa tuition ng bunso na bawasan. Inisip ko na baka nagkamali lang ako ng bilang hanggang sa napansin ko na yung ipon ko sa alkansya pakunti ng pakunti. Hindi ko agad siya pinaghinalaan, sabi ko sa sarili ko, hindi to kayang gawin ng asawa ko. Isang araw, nahuli ko siya. May hawak siyang sobre, yung sobre na may laman ng pera galing sa racket ko. Hindi siya makatingin sa akin, hindi siya nagalit, hindi siya nag-deny, tahimik lang siya. Pasensya ka na, may utang kasi ako, yun ang sabi niya. Doon ako mas nasaktan, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang pinili niyang magsinungaling at magnakaw kaysa magsabi sa akin ng totoo. Hindi naman kami mayaman. Pinaghihirapan ko ang bawat piso, gumigising ako ng maaga, nagtatrabaho, nagtitipid. Tapos ang taong dapat kakampi ko, siya pa ang sisira ng tiwala ko. Galit ako, sobrang galit. Pero mas nangibabaw ang tanong, ganito ba kababa ang tingin niya sa akin? Hindi ba niya akong kayang kausapin? Kinompronta ko siya, umiyak siya, aminado siyang nalulong siya sa online sugal at nahihiya raw siyang magsabi. Doon ko na-realize na minsan, ang problema hindi lang sa pera, kundi sa kahinaan, takot at maling desisyon na paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi ko agad siya pinatawad, hindi rin ako agad nakipaghiwalay, pero nagbago ako. Tinago ko na ang pera ko sa bank account na ako lang ang may access. Tinuruan ko siyang humarap sa responsibilidad niya. Pinapili ko siya, kung mag-aayos siya at babawi sa pamilya, o tuluyan na akong mawawala sa kanya.